Magandang gabi po sa lahat na naabot ng aking tinig ngayong gabi. Ngayon po ay gusto kong ibahagi muli sa inyo ang salita ng Diyos patungkol sa kanyang pagliligtas. At ang titulo po o ang title ng ating mensahe ngayong gabi is The Need for Christ, the Only Christ. Magandang mensahe yan. Talagang strictly, si Kristo lang talaga ang paraan para tayo makarating sa langit. So sa 1 John chapter 5 verse 12 ay gusto ko pong anyayahan si Brother TJ na buksan yan at basahin po sa atin ang 1 John chapter 5 verse 12. Ayan po. Ganda O sabi ni nitong 1 John 5:12, He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. napakaliwanag po mga kaibigan ang pahayag ng mga salita ng Panginoon. No? Sabi po ang sino mang nasa kanya ang anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. No? Kung sino man, pwedeng mahirap, pwedeng mayaman, pwedeng may pinag-aralan, pwedeng walang pinag-aralan, pwede pong payat, pwedeng mataba. Kaya sabi po rito kung sino man. Wala pong pinipili mga kaibigan ko. Saan ka man nakatira ngayon, kung naabot ka ng aking tinig, no, ang sino man na sa kanyang anak, no, na nasa kanyang anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit, may pasubali po, no? Ngunit ang sino mang wala sa kanya, ang anak ng Diyos ay walang buhay na walang hanggan. At yan po ang iniiwasan natin. Kaya po, ang ating podcast tuwing Lunes ay atin pong dinededicate para sa pangangaral, hindi lang ng salita ng Diyos, kundi pangangaral ng salita ng kaligtasan na ang Panginoon ay nasa business pa rin po ng pagliligtas ng sino mang makasalanan at nangangailangan ng kaligtasan. No? Kaya yan ang pasubali. Sino man, kung sinabi kanina, kung sino man ang merong anak ay may buhay na walang hanggan. Pero sinabi po sa pasibali na sino man ang wala sa kanyang anak ng Diyos ay walang buhay na walang hanggan. Kaya po mag-isip-isip tayo at marami pong nananalangin sa atin dito na kung sino man sa atin dito ang hindi pa nakakakilala sa Panginoong Jesus, hindi pa niya tinatanggap si Kristo na as a personal Lord and Savior, ay sana ngayong pong gabi ay maganap na ang minimithi ng bawat isa rito at natitiyak ko na ang mga anghel sa langit ay magsasaya. No? You want heaven to rejoice? Ang paraan po ay hindi party, hindi pasyal, hindi regalong mamahalin, kundi isang makasalanan ang tumalikod sa kanyang kasalanan at magsisi at tumarap sa Diyos at sasabihin sa Diyos, Lord, patawarin mo po ako. Ikaw na mula ngayon ang aking Panginoon at tagapagligtas. Wow, grabe mga kapatid. So yun po ang adhikain, yun ang nasa ng bawat isa na narito. At kung sino man po ang nangangailangan ng kaligtasan, may nanalangin sa iyo ngayon. Mismong oras na ito, kaibigan, may nagdadasal na ikaw ay tumalikod sa kasalanan mo, magsisi at umarap sa Diyos, umarap kay Kristo at tanggapin at kilalanin si Kristo bilang iyong Panginoon at sariling tagapagligtas. Now, ito pong section na ito ng John, no? 1 John chapter 5 verse 12 ay nag-eeko yung sumisigaw, nangangaral at ang pangaral po ay tagos-tagos at umaabot sa kabilang ibayo at maraming magkaibayo. Na ang turo ng Panginoong Hesus ay inulit po sa John chapter 4 verse 6. Muli po na naman nating babasahin. Si
Brother TJ ang magbabasa niyan. John chapter 14 verse 6. So, ini-echo po ng banal na kasulatan ang binasa natin kanina lang. Oh, John chapter 14 verse 6. Ito pong sabi, Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Napakaliwanag po niyan. Sa Tagalog, ako ang daan. No? O, gusto mo na daan papunta sa langit? Kaibigan, hindi mo yan makikita kahit saan. Ang daan na yan ay sinabi na ng banal na kasulatan. Pumarito si Jesus, iniwanan niya ang langit para makasama natin dito. Para sabihin at ihatid sa atin ang mensahe na yan. Nasabi niya, I am the way. No? Ako ang daan. Hindi mo makukuha, hindi mo makikita yan kahit saan. Hindi sa relihiyon, hindi sa simbahan, hindi sa membership o pag-alib sa anumang pagtitipon. Ikaw ay, o sa relihiyon, ikaw ay maliligtas. Sinabi na po ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Napakaliwanag po niyan, mga kaibigan. At yan po ang pagnanasa, no, naming lahat na narito na nakakilala sa Panginoon, na merong isa o dalawa na sa gabing ito na mag-iisip at marirealize niya na ako nga ay nagkasala at meron palang Diyos na handang magpatawad kung ako'y magsisisi lamang. At totoo po yan. At yun po, si Jesus na nagsabi na ako ang daan, akong katotohanan, at ako ang buhay. Wala pong makaparoroon sa Ama. No? Wala po kahit isa kung hindi sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Yan, no? So, napakaliwanag po ng mensahe ng salita ng Panginoon. So, yan po ang unang bahagi, no, na introduction ng ating pangangaral ngayon. Ngayon, ang unang bahagi po, no, ay Jesus has life. No? Ito po yung unang bahagi ng ating mensahe ngayong gabi na si Jesus ay may buhay at buhay. No? Nasa kanya ang buhay at siya mismo ang buhay. Magkaiba pong bagay yan. Dalawang bagay yan na nasa Panginoong Jesus. No? Si Jesus ay may buhay at siya ang buhay. No? At parehong abundant life yun. Yung buhay na nasa kanya, no? At buhay na si Kristo ang tinutukoy po. No? Pareho po yun ay abundant life. Makikita po natin yan sa John chapter 10 verse 10. Okay? Babasahin na naman ni Brother TJ yan. Okay. John chapter 10 verse 10. Po sabi, the thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Yan, sasabihin ko na yung susunod dyan, John 3:16, mga kaibigan. Marami sa atin nakakalam yan, but babalikan ko lang to. I-prepare na ni Brother TJ yung John 3:16. Pero nakita po natin dito sa John chapter 10 verse 10 na si Kristo nagsabi na may magnanakaw at ang magnanakaw ay pagka pumunta sa bahay nyo, magnanakaw yan. Siyempre naman magnanakaw di ba? Pagka pumunta sa inyo yan, magnanakaw yan, ano? At hindi lang magnanakaw yan, papatay yan at maninira. Pero si Jesus po, mga kaibigan, mga kapatid, ay hindi po ganon. Bagamat inihalin tulad siya sa isang thief, kasi ang pagbabalik niya ay katulad ng isang magnanakaw. Hindi nagpapaalam ang magnanakaw. Hindi niya papaalam kung kailan siya darating. Hindi niya sasabihin kung anong itsura niya pag dumating siya. Hindi niya sasabihin kung ano ang nangyayari at ano ang events kapag darating siya. Kaya si Jesus po, ang pagbabalik niya ay inihalin tulad sa isang magnanakaw. Pero sabi po, pero si Jesus ay pumarito, no? Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay, no? At magkaroon ng kasaganaan nito. O hindi ka lang magkaroon ng buhay. O narito pa, pumunta pala rito si Jesus. Nag-join pala siya dito sa atin sa lupa para
tayo'y magkaroon ng buhay at ang buhay na yon ay mananagana, no? Abundant life may include, no? Kanina nag-isip ako ano ang abundant life na ito, no? So sa tingin ko po, sa aking pag-iisip ay it include expectations of prosperity and health. Siyempre, abundant di ba? But may also include other forms of fullness of life when faced with adverse circumstances. Yan po yun. Ang abundant life ay ibang forma ng kapunuan ng buhay kapag ang daigdig natin ay bumabaligtad, no? Kung ang ating kalagayan sa buhay ay nagbabago, no? Humihigpit. O nagkakaroon tayo ng sitwasyon na ng kagipitan, mga problema na nawawala ang ating kapayapaan, no? Doon sa panahon na yon, ang buhay na ibinibigay ng Panginoon ay nagiging abundant, no? Na kahit may problema ka, may kapayapaan ka pa rin. Kahit na sa tingin ng daigdig, ang nasa hapagkainan mo ay kokonti at hindi ka mabubusog. Pero kasi tayo, sa abundant life kasi marunong at natuto po tayo, naturuan na tayo na maging satisfied, no? Satisfied tayo kahit na sa tingin ng iba ay kokonti. Mas maganda yung merong iba kaysa sa atin. Pero okay lang yun. Kasi naturuan po tayo. At kasama yan, package yan na tayo ay merong satisfaction sa kung ano man ang dumarating sa ating mga buhay. Ayan, So, because He is both God and man. Ito pa yung sa abundant life Kasi si Kristo po, nung pumarito, taglay niya ang dalawang personalidad o katauhan Yung pagiging Diyos niya at pagiging tao niya. At si Jesus lamang, ang kaisa-isang merong kakayahan upang magbayad ng anumang bayad para sa ating kasalanan, no? Yung dinidemand ng human sin. Kasi bilang tao, makasalanan tayo Hindi lang ako, hindi lang ikaw. Lahat po tayo dito sa digdig. Lahat tayo nagkasala. At yung kasalanan natin dito sa digdig ay may dinidemand yun para yun ay mahugasan. At ang dinidemand nun ay banal na dugo ng Panginoong Hesus. Kasi yun lang ang katanggap-tanggap sa ating Ama na nasa langit. So, I hope na yan po ay naintindihan po ng bawat isa sa atin. Ngayon ay sa John 3:16 naman. Ito naman yung eternal life. Babasahin ni Brother TJ yan. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Yan. Bago ko ipapaliwanag yan, ay inihanda naman ni Brother TJ yung 1 John chapter 2 verses 25 and 26, no? 1 John chapter 5 verses 1 John chapter 2 verses 25 and 26. Ngayon, dito sa John 3:16, nandito po ipinahayag ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya't ibinigay ng kanyang Ama ang kaisa-isa niyang anak. Yun po si Jesus, Wala pong ibang anak na ibinigay ang Diyos dito sa lupa. No, alam po natin lahat 'yan. Nagbabasa man tayo o hindi nagbabasa ng Bible, alam po natin 'yan. Wag po tayong magmamaang-maangan kay mga kaibigan, So, kilala natin kung sino yung ibinigay na 'yan at yun si Jesus, no? At ang dahilan po kung bakit ibinigay siya upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay, napakaliwanag po niyan mga kaibigan, no? Yan po ang unang bahagi. Ang pangalawang bahagi naman ay bahagi po ng layunin ni Juan. Kasi yung sumulat ng text natin kanina sa 1 John chapter 5 verse 12 ay si John, no? Yung sumulat po ng Gospel of John. Okay? Ang bahagi o part ng bahagi ng isinulat ni John doon sa letter niya is to at the same time counter discouragement. Kasi po, alam nyo, marami pong counter
no, sa ating mga pananampalataya. Maraming laban diyan, maraming hadlang, maraming ayaw na tayo'y sumusunod sa Panginoon, maraming ayaw na tayo po'y nananampalataya sa Panginoon. At yan po ay totoong-totoo nung panahon ng mga apostol, mga kaibigan. Kaya nung mga panahon na yon ay kailangan ng mga mananampalataya na mabigyan sila ng encouragement. Kasi nga ay maraming false teachers, no, mga bulaang mga mangangaral o tagapagturo na nagsasabi sa mga mananampalataya noong panahon ng mga apostol na sila raw ay hindi totoong mga nagtataglay ng buhay na walang hanggan, no? So, kaya po paulit-ulit ang mga apostol ay bumabalik at inuulit, inuulit at ipinapaalala sa mga mananampalataya bagamat alam na nila na sila ay tumanggap na ng buhay na walang hanggan. Okay? At yan po ay paulit-ulit nating ah, uulit-ulitin nating sasabihin at ipapaalala sa mga kapatiran natin. Bakit? Kasi nga marami pong bulaang mga mangangaral o tagapagturo na ang sinasabi nila sa mga mananampalataya ay hindi naman sila totoong nagtataglay ng pananampalataya, no? Na ang o ng buhay na walang hanggan. Na ang buhay na walang hanggan ay malalaman mo lang kapag ka namatay ka na. Samantalang tayo, sinasabi natin na kahit buhay ka pa rito sa lupa, pwede mo nang malaman. Okay? Yan po. Kaya ang dahilan yan o ang layunin nito ay i-counter yung discouragement na nararamdaman ng mga mananampalataya ng panahon na yon. Okay? Kaya sa 1 John chapter 2 verses 25 and 26, ito ang sinabi. Yan, babasahin naman ni Brother TJ yan. And this is the promise that he hath promised us, even eternal life. These things have I written unto you concerning them that seduce you. Yan, may maraming problema noon, no? Maraming nagsiseduce. Yan po yung mga false teachers na nagsasabing hindi totoo yung sinabi sa inyo ni Kristo o ng mga apostol. No, hindi malalaman at hindi pwedeng malaman na meron kang buhay na walang hanggan habang ikaw ay nabubuhay pa rito. Kailangan mo mamatay bago mo malaman yan. Pero hindi po. Sinabi ng banal na kasulatan, no, sabi, at ito ang pangakong kanyang ipinangako sa atin. Si Kristo po ang tinutukoy diyan, mga kapatid, mga kaibigan, ha? Si Kristo nangako. At dahil si Kristo ay Diyos at isa sa mga katagian ng Diyos ay pagka nangako siya, hindi maaring mapasinungalingan yon. Hindi pwedeng yun ay hindi mangyayari. Kasi Diyos ang nangako no? Napakalaki po ng pagkakaiba ng pangako ng tao sa pangako ng Diyos. At si Kristo ay Diyos at siya nangako. At ang pangako niya sa atin ay meron tayong buhay na walang hanggan. No, isinulat ko sa inyo ang mga bagay na ito, sabi ni Juan, tungkol sa mga may ibig na magligaw sa inyo. Yon. O, marami po talaga niyan. Maraming mga gustong magligaw sa atin. Maraming gusto nilang pabulaanan ang turo ng Biblia na merong buhay na walang hanggan na pwedeng nating panghawakan sa panahon natin ngayon habang tayo nabubuhay, no? At ito po ay umiiral na ng panahon nila Apostol Juan hanggang sa panahon po natin ngayon. Hindi po natatapos yan habang nandito tayo sa lupa. Actually, dumadami pa ng dumadami yan sa panahon natin ngayon. Kaya dito sa 2 Peter chapter 2 verse 1, babasahin na naman ni Brother TJ yan, no? 2 Peter chapter 2 verse 1. Dito po si Pedro ay yan, babasahin na. But there were false prophets also among the people, even as there shall be false teachers among you, who privily shall bring in damnable heresies, even denying the Lord that bought them, and bring upon themselves swift destruction. Yan.
Bago ko ipaliwanag yan, yung Acts chapter 4 verse 12 naman, paghahanda na ni Brother TJ yan, Acts chapter 4 verse 12, gusto ko pong balikan itong binasa ni Brother TJ kanina tungkol sa mga false prophets, no? Sabi, but there were false prophets among you, o among the people. Ang mga false prophets, mga kapatid, ay hindi po malalayo sa atin yan. Kuminsan katabi lang natin yan, kuminsan, no? Bigla among the people, baka kasama pa nga natin sa church yan, eh. Kaya mag-ingat po tayo. At ito po ay isang senaryo sa Christendom sa panahon natin ngayon na nag-umpisa noong panahon ng Panginoong Jesus hanggang ngayon, mga kapatid. Kaya hindi po natin dapat nire-relax ang sarili natin. No? Dapat tayong mapagmatsyag at lagi tayong dapat maging matunog. At wag po nating basta babaliwalain o itatrato ng ordinaryo lang ang mga turo na to sapagkat ito po ay lubhang mapanganib. No, sabi who privily shall bring magdadala ng damnable heresies, no, na talagang kasumpa-sumpang maling mga katuruan, no? At ang kasumpa-sumpang maling katuruan na yan ay sinabi ni John dito, even denying the Lord. O Lord Jesus po ang tinutukoy diyan. Bakit po? Kasi capital L. Okay? Lord yan, si Kristo yan. At describe yung ginawa ni Kristo para sa atin. Sabi nito, that both them. Sino po bang bumili sa atin? Di ba si Kristo? Binili tayo ng dugo ni Kristo. Kaya si Kristo po tinutukoy dyan. And bring upon themselves sweet destruction. Yan, ano? Kaya mapanira po ang mga false prophets na ito. At ang idinudulot po nito sa mga mananampalataya ay nililito nila tayo, sinisira nila yung ating paniniwala at pinahihina ng mga maling at mga bulaang propeta na ito yung ating paniniwala at ang lakas ng ating paniniwala na merong buhay na walang hanggan. Kaya po, si Apostle John ay sumulat para i-counterattack ang mga turo ng mga false prophets. Yan, ano? Now, he wants us to beware of teachers who claim to be believers. Yan, kasi among the people, ibig sabihin, nagpapanggap ng mga mananampalataya, yung mga yan, nagsasabing Kristiyano sila, but present a false version of Christianity. Ganun po, kamapanganib itong mga taong ito kasi sasabihin nilang sila ay mga totoong anak ng Diyos, sasabihin nilang sila ay sa Diyos, pero ang daladala at present po nila ay false version of Christianity. Oh, ano yung false version of Christianity yan? Lagi po yang nagdi-deny ng Panginoon na bumili sa atin. Yan, dinay nila ang pagiging Diyos ni Kristo. I-deny nila ang kakayahan ni Kristo gumawa ng himala, mga ganon, no? Kaya false version of Christianity. Napakarami po niyan, mga kaibigan. At makikita nyo, ang lalaki pa ng simbahan na yan. Ang nakapagtataka ay kung sino pa ang mga kulto, ay yun pa yung mga talagang pinaniniwalaan. No? Kaya po, kung susukatin tayo, base doon sa simbahang meron sila, ano ba naman ang ilalaban natin, no? Kasi tayo yung mga hamak na church lang, hamak na simbahan lang, hindi naman tayo mayaman, nangungupahan nga lang tayo. Ang mahalaga po sa atin dito ay nasa atin ang katotohanan. Hindi ko po sinasabing kung nangungupahan tayo, hamak tayo. Ha? Ang sinasabi ko po ay kasi hindi naman talaga tayo hamak, mga kapatid, no? Pero in the eyes of so many, no? Sa mga tapo na marami, wala tayong sinabi kasi we don't own a property. Yan. Pero isang araw, magkakaroon din tayo niyan. Naniniwala ako noon, no? So, tapos na po tayo sa pangalawang bahagi. Papasok naman tayo ngayon sa pangatlong bahagi. That ang kailangan, no, the need for Christ and only Christ is also the message proclaimed by all the apostles, no? No, kaya si Kristo to ang sentro ng ating pananampalataya ngayong panahon natin ngayon eh. Bakit? Kasi lahat po ng mga apostol
ay prinoclaim nila. Walang ibang iprinoclaim ang mga apostol kundi ang ating Panginoong Hesus, no? Who brought before the religious leaders. Kaya nga, si Pedro, nung siya ay iniharap sa religious leaders ng panahon na yon, kasi yung mga religious leaders ng panahon na yon, sila ang unang-unang nagdi-deny sa Panginoong Hesus na bumili sa atin ng kanyang dugo. O kaya po, babasahin ni Brother TJ yung Acts chapter 4 verse 12 ngayon. Acts chapter 4 verse 12. Neither is there Yan. salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Yan po, mga kapatid. Matindi po ang sitwasyon nung panahon na yon hanggang sa panahon natin ngayon na ang dami po talagang nagdi-deny sa pagiging Diyos ni Kristo, nagdi-deny sa pagiging Mesiyas ni Kristo, nagdi-deny sa pagiging tagapagligtas ni Kristo. Napakarami po. At yan po ay issue ng panahon na yon, kaya po isinusulat ang iba't ibang mga bahagi ng New Testament para pabulaanan ang sinasabi ng mga bulaang propeta na ang dulot po sa atin ay nagda-doubt at humihina po ang ating pananampalataya. Ayan, ano? Kaya po, sabi, sa kanya lamang, di ba? O, di ba? Sa English ay binasa ni Brother TJ kanina, pero sa Tagalog ay sa kanya lamang matatagpuan. Sino po yung kanya lamang? Si Jesus po yun. Si Jesus lamang yun, no? Matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan ang sino bang tao sa buong mundo, no? Sa buong mundo. Oh, na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo'y maligtas. Alam naman natin kung sino ang ibinigay na yan. Ang ibinigay pong yan ay walang iba kundi ang ating Panginoon Hesus. Yan, no? Pakaliwanag po, di ba? Itinuro ni Pablo sa Romans chapter 1 verse 16. Basahin mo, Brother TJ. Oh. Tanyo po, yan ang dahilan kung bakit nagsabi si Pablo sa Romans chapter 1 verse 16 ng ganito. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Yan. Gospel of Christ. Yung Gospel of Christ pong yan ay dinidefine o dinidescribe sa tatlong bahagi. Na si Kristo ay namatay, nilibing, at nabuhay ulit. Yan po yan. Nasabi ni Pablo ay hindi ko kinahiya sapagkat yung gospel po niya ni Kristo ay tinatawag natin ngayong mabuting balita o magandang balita o mahusay na balita na kapag narinig mo, ikaw ay magkakaroon ng katiyakan. Bakit? Si Kristo ay namatay para bayaran ng ating kasalanan. Nilibing nga lang siya, no? Pero pagkatapos ng 3 araw, bumangon siya mula sa kamatayan. Ibig sabihin ay kahit na ang kamatayan ay kinongker ni Jesus, na ang kamatayan ay hindi pwedeng manalo kay Kristo. Yan. Kaya sabi ni Pablo, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Hindi ko kinahiya yan. Hindi po natin ikinahiya yan. At hanggang ngayon, yan pa rin ang laman ng ating pangangaral. Na si Kristo ay namatay, nilibing, at pagkatapos ng 3 araw, muli siyang nabuhay. Yan, sapagkat yan ang kapangyarihan. Na kapag narinig yan ng mga taong hindi mananampalataya, ng mga taong wala pa kay Kristo, mabubuhay ang espiritu nila. Mabubuhay ang kanilang kaisipan. Magmumulat ang kanilang mata. Bakit? Kasi yan ang kapangyarihan ng Diyos sa pagliligtas. No? Unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego. No? Hudyo man, ang Grego po ay nagre-represent ng mga Hentil katulad natin. So, Grego man or mga Hudyo o Hudyo man o mga Hentil na katulad natin, no? Alike, wala pong pagkakaiba. Kinakailangan marinig nila na si Kristo namatay, nilibing at nabuhay na maguli. At yan ang kapangyarihan ng Diyos sa pagliligtas. Pagka narinig ng sino man yan, possibility, no? Pwede na ang taong patay
sa espiritu. Ang taong sarado ang mata, bulag siya kasi. O kaya ay walang pangunawa. Yun pong mga senses na yun ay pwedeng mabuhay. No? Ibig sabihin, ang kapangyarihan ng Diyos sa pagliligtas ay pwedeng nagmumulat na sa mga patay spiritual. At marahil, meron tayong makasamang patay spiritual ngayon. At ngayon ay narinig niya na si Kristo ay namatay pala, nabuhay, at nabuhay na maguli. No? Pwedeng ang kaibigan nating ito na narito ngayon, hindi natin alam, ay pwedeng mamulat ang kanyang mga mata at makita niyang, oo nga, si Kristo nga ang tagapagligtas ko. At kung sino man ang narito ngayon, na ganyan ang pagnanasa, no? Gusto niyang tanggapin, gusto niyang manampalataya, kasi yun lang naman ang requirement ng Diyos, no? Na ang sino mang manampalataya, o gayon na lang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, no? Na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang manampalataya, yun lang po ang kaisa-isang requirement, mga kaibigan, ngayong panahon ng biyaya ng Diyos. Ang biyaya ay nagbibigay ang Diyos ng kaligtasan sa sino mang manampalataya.